impeachment complaint. Ulitin ko pero hindi nila sinasabi na kanilang inaabsuelto o kino-convict o hinahatulang guilty si Vice President Inday Sara Duterte. Hindi po trabaho ng Korte Suprema yan. Ang trabaho ng Korte Suprema ay hatulan o desisyonan ang isang kaso o petisyon kung may question sa constitutionality at legality at validity ng isang hakbang na ginawa ng mga pribado o maging taong gobyerno. May nagsabi po na magfa-file ng MR o motion for reconsideration ang mababang kapulungan. Lalong-lalo na yung mga pilit inaagaw at ninanakaw ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipinong ibinigay ng kusang loob malaya payapa kay Vice President Inday Sara Duterte para ating maging pangalawang pangulo. No? Ang problema ho sa kanila, you have to remember, mag-EMR daw po ang mababang kapulungan. Alam mo ninyo, a few weeks ago, yung House of Representatives po, hiningan sila ng Korte Suprema na yung mga nagtanong ang Korte Suprema, tungkol po ito doon sa kung paano yung naging preparasyon, paano nag-circulate, paano ipinaikot, yung impormasyon ng impeachment, nabasa ba yan ng mga pumirma, at paano nila ito binasa sapagkat verified impeachment complaint nga po kinakailangan nabasa mo base sa iyong personal knowledge, information, or belief, at yung mga attachment po ay base sa authentic records. At yun yung inuurirat po ng Korte Suprema kasi nga po, question po ito ng constitutionality. Hindi po ito pinagbigyan ng mababang kapulungan. Hindi na naman nila talagang yun nga walang respeto sa rule of law. Hindi nila ito pinagbigyan. Ang sinabi nila na ito raw pong yung inquiries of the Supreme Court pertaining to the preparation, to the circulation, and perusal of each member of the impeachment complaints, ina-assert po ng mababang kapulungan na ito raw po ay internal sa Kongreso. Sila-sila lang daw po ang maaring makaalam nito. Ay hindi po pwede yun. Paanong kayo lang makakaalam? Ini-impeach ninyo yung pangalawang pangulo na higit marami ang mandato at boto mula kung igahambing sa inyo. Individually per district. Si Vice President ay may 32 million na mandato. Kahit sino pa pong mga mambabatas, hindi po aabot yung kanilang mandato sa mandatong ibinigay ng mamamayang Pilipino kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya hindi yun nila pwedeng sabihin kanila lang yun, internal daw. At sinabi nga nila na beyond the jurisdiction of the Supreme Court na magtanong tungkol daw po sa preparation, circulation, and perusal of each member of the impeachment complaint. Hindi po pwede yun. At in-invoke pa po nila yung doctrine of separation of powers under the Constitution. Maganda po yung pagkakaunawa ko sa naging tugon ng Korte Suprema. Essentially, ang sabi po ng Korte Suprema, tama to a certain extent, tama to a certain degree na sui generis o katangi-tangi ang impeachment. Wala siyang katulad at hindi natin siya maihalintulad sa kung anumang proseso sapagkat hindi siya purong legal, hindi rin siya purong political. Sui generis, kakaiba, katangi-tangi. Subalit, kahit ikaw ay sui generis, hindi ibig sabihin na ang mga official action na may kinalaman sa impeachment process are beyond or is beyond the jurisdiction of the Supreme Court. Ang ganda na naging tugon dyan ng Korte Suprema. Sui generis ka nga, katangi-tangi ka nga, kakaiba ka nga. Wala kang katulad, hindi ka maaring halintulad sa isang purong legal na proseso o purong political. It's a mix of both political and legal. But at the end of the day, papasok po ito kasi doon sa tinatawag na expanded jurisdiction
expanded certiorari jurisdiction of the Supreme Court. Nasa ano rin po natin yan? Nasa ating saligang batas yan na maaari pong silipin ng ating Korte Suprema ang lahat ng nakikita nila sa tingin nila grave abuse of discretion amounting to lack or in excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. So yung maganda yung naging tugon dyan ng Korte Suprema. Legal issues daw po ay saklaw. Lahat ng legal issues. At timely rin yung pagtakbo ni Vice President Inday Sara Duterte sa Korte Suprema. Timely din yung filing ng petition ng ating pinamumunuan ng ating kaibigan, si Attorney Israelito Bobet Torion. Congratulations. Ganon din kay Attorney Martin Delgra. Timely at sinabi ng Korte Suprema, all legal issues, lalo na pagka ito may kinalaman sa Bill of Rights, yung due process, yung equal protection clause, at yung right to speedy disposition of cases ng isang akusado o nahahabla, ay hindi lamang purong politikal. Ito rin ay saklaw ng legal. Ito po ay saklaw ng ating saligang batas. Kanya kinakailangan ay ito ay hindi palagpasin at i-review ng ating Korte Suprema. At sa kanilang pag-review, sinabi po ng Korte Suprema, while kayo nga po ay katangi-tangi, walang katulad, kakaiba, sui generis, no shortcut. No shortcut. The end does not justify the means. Yun po yung pumapasok yung nagkomento kanina. The end does not justify the means. Hindi po pwedeng shortcut. Malinaw po iyan sapagkat yan po, all legal issues, especially the Bill of Rights, the due process clause are legal, not political. And these issues are subject to judicial reviews. Yan po yung magandang naging tugon ng ating Korte Suprema. So yung pong mga nagtatanong, basura na po. Ibinasura ng Korte Suprema, napakaganda po yung naging desisyon, unanimous, at may mga concurring opinion pa ho yung mga ibang justices na sumang-ayon. Ito po yung signature page, pakita ko lamang ho. Yan o, unanimous po silang lahat. Pumirma po sila at meron po silang mga separate concurring opinion. Si Justice Hernando, ganun din po si Justice Henry Inting. Meron din concurring opinion. Si Justice Sammy Garland, ganun din si Justice Jojo Lopez. Si Justice Rodil Zalameda, may concurring opinion din. At ganun din si Justice Ami Lazaro Javier na, by the way, ito yung talagang kumalkal doon sa 60 billion pesos PhilHealth funds na kinuha ng Malacanang mula sa PhilHealth. Siya po yung maririnig ninyong tinig na talagang nagtatanong at talagang naiipit yung kinatawan ng gobyerno na hindi masagot. Yung kanyang incisive way of questioning. Hindi lamang siya analytical, hindi lamang siya legal, talagang incisive. Talagang may precision yung tanong at maiipit talaga kung hindi ka handa. Ito po yun, para makita ninyo, unanimous, baka yung mga trolls sabihin gawa-gawa lang ho natin yung unanimity ng naging desisyon ng Korte Suprema. So yan po yung usapin na Banana Republic pagdating po dito sa pag hindi tayo susunod, respeto at gagalang sa naging desisyon, unanimous decision of the Supreme Court. Tungo naman tayo, dahil ang title nga po natin, Banana Republic Impeachment at 2025 GAA. Yung unconstitutional, illegal, invalid, immoral, unconscionable way of treating people's money. Meron pong nailabas na balita, ininathala po ito, nais ko lamang pong ituwid sapagkat ako ay personally, nananawagan po ako sa inyo ilang araw na, hindi ba? Sabi ko, tulungan natin, suportahan natin, protektahan natin
yung aking co-petitioner, kinatawan ng 3rd District ng Davao, si Congressman Isidro Ungab, si Congressman Sid Ungab. Sapagkat yan po'y marangal na tao, dating bangkero, at wala pong bahid ito ng korupsyon, humawak sa napakalalaking komite ng mababang kapulungan, naging accounts, naging pinuno ng Committee on Accounts ng House, yung mahawak po ng pananalapi ng mababang kapulungan, wala pong issue ng korupsyon. Naging chairman po ito ng appropriation at naging patas, naging fair at naging transparent po siya sa kanyang mga dealings at naging vice chair po ito ng Ways and Means Committee ng mababang kapulungan. Sabi ko, tulungan natin, protektahan natin, suportahan natin sapagkat siya po yung talagang marunong pagdating sa budget process at magbabantay. Alam ho ninyo, may isinulat na, ito talaga, sasabihin ko sa inyo, may inilabas na lang, may nailathala ang Philippine Star na fake news. Dinescribe po si Congressman Sid Ungab. Basahin ko po Describe Congressman Sid Ungab as the lawmaker who started the rumor. Sa Tagalog pa, si Congressman Sid Ungab daw ho ay yung mangbabatas na nagsimula ng chismis. Si Congressman Sid Ungab daw ho ay yung mambabatas na nagsimula ng marites doon sa mga alleged blank items in the 2025 National Budget Bill. Kaya po siya fake news. Unang-una, wala pong rumor, wala pong chismis. So malinaw ho agad yon. Pangalawa, wala po kaming inalleged na blanco sa 2025 National Budget Bill. Ang nakita po ni Congressman Sid Ungab, ang nakita ko po, ang basihan po ng aming petisyon sa Korte Suprema, hindi po yung blanco sa 2025 National Budget Bill. Ang blanco po ay nandoon sa Bicameral Conference Committee report, yung BICAM report. Kaya fake news ito. In defense of my good friend Congressman Sid Ungab and for the sake of truth and fairness. At sinabi nila, ng pag-report po ng Philippine Star, which turned out to be typographical errors in the BICAM report. Fake news po iyon. Because that is precisely the bone of contention sa aming petisyon. Wala pong rumor, wala pong chismis. Nakita po namin yung blanco sa Bicameral Conference Committee report, yung BICAM report. At hindi po iyon typographical error lamang. Ang blanco po, wala pong blanco doon sa General Appropriations Bill. Wala pong blanco. At hindi ho namin sinabing may blanco sa GAB. Ang blanco po ay sa BICAM report, hindi po sa GAB. Kaya malisyoso itong report na ito na kung saan nilalarawan si Congressman Sid Ungab as the lawmaker who started the rumors on the alleged blank items in the 2025 National Budget Bill, which turned out to be typographical errors in the BICAM report. Fake news po ito ng Philippine Star. Mahiya naman kayo doon sa inyong pamagat, truth shall prevail. Hindi po truth ito, fake news po ito. Wala pong chismis, wala po kaming inallege, wala po kaming claim na blanco, na may blanco doon sa National Budget Bill or sa GAB. Ang blanco po, yung 28 items na blanco consisting of 13 pages ay doon sa Bicameral Conference Committee report. Wala pong blanco, kaya nga po ang aming tanong, may blanco doon sa BICAM report. Pagdating doon sa General Appropriations Bill, nawala po yung blanco. Kaya nga po, di ba ang tanong natin, kanino? Sinong makakating kamay ang nagpuno ng blanco? Wala pong pwedeng gumalaw doon. Sapagkat pag yan po ay ratified na, signed and approved by the Bicameral Conference Committee members at ganun din po sa plenaryo, hindi na pwedeng galawin yan. So walang blanco talaga. Sa National Budget Bill, ang blanco ho ay nandoon sa Bicameral Conference report. Ang tanong, hanggang ngayon, tanong pa rin po iyan. Sino o kaninong makakating kamay
ang nagpuno ng mga blankong yun. Huwag nating kalimutan yan sapagkat budget season na naman. Di ba? Budget season na naman ho eh. Pag-uusapan yung higit na malaki, 6.8 trillion pesos more or less. 2026 national budget. Hindi pa ho tapos ito. Hindi pa sinasagot, hindi pa nasasagot. Sino nagpuno ng mga blanco sa Bicameral Conference Committee report? Kanya ito nauwi sa isang General Appropriations Bill na nawala yung blanco. Kaninong makakating kamay o sino yung may makating kamay na nagpuno ng mga blankong yan? Kaya ngayon tanong ko nung araw pa babae ba siya yung may makating kamay? Lalaki ba siya? O grupo sila? O marami sila? Yan po yung nakabinbin pa rin sa Korte Suprema. Yun nga po ang naging problema. Nawala yung blanco sa Vice Cam report, nalagyan ng figure, ng item, etc. sa General Appropriations Bill. At yung maanumalyang General Appropriations Bill na yan, yun po yung pinadala sa tanggapan ng Pangulo at yun din ang napirmahan o pinirmahan ni Pangulong Marcos. Yun po yung factual narrative na dapat itinuwid sana ng Philippine Star. Ano? Hindi po yung typo error. Hindi ba? Hindi po typo error yon. Ulitin ko Unang-una, hindi po chismis yung naging pahayag ni Congressman Sid Ungab. Kasama po niya ako doon No? Ito po yung actual na kaso. Ito po yung actual na kaso. Naka-file po ito. Diyan po nakalagay. Kitang-kita naman dito. Riniceive po ito ng Korte Suprema. Na-receive po ito noong January 27, 2025 at 4:25 p.m. At ito po ay docketed na for certiorari and prohibition SCGR number 277975. Ito po yung kaso. So malisyoso yung pagsasalarawan kay Congressman Sid Ungab ng PhilStar. Hindi po ito rumor, hindi po ito chismis, o hindi po ito marites. Yung inyong pong pagsusulat ang marites. Ayan po yung kaso Paano naging rumor? May petisyong nakabinbin sa Korte Suprema. Ayan po. Pangalawa, hindi po ito maaaring ituring na mere typographical error. No? Ipinakita na po namin ito dati. Papakita ko lang po uli sa inyo dahil panahon na naman po ng budget. Ito nga po yung BICAM report, kagaya po nito. Ang daming blanco. Huwag natin kalimutan sapagkat hindi pa po tapos ito Pera po ng sambayan ng Pilipino ito. Ibalik natin ang usapin dito sa mahalagang usapin panlipunan na dapat po nating patuloy na pinag-uusapan. Ito pa ho. So hindi po chismis to. Mali po yung report ng Philippine Star. Hindi po makatarungan na inyong yuyurakan at malisyoso yung inyong pagsasalarawan sa isang napakamarangal na tao, si Congressman Sid Ungab. Hindi po aatras yan. Lalo nyo lamang siyang sinisilaban. Lalo lang pong bubuhayin natin ang kasong ito. Lalo nyo lang pong sinisilaban yung pagmamahal ni Congressman Sid Ungab sa mamamayang Pilipino at sa sambayan ng Pilipino at sa bansang Pilipinas. Lalo pong magbabantayan just to prove you wrong. Ayan pa ho, ang daming blanco. At hindi rin po rumor na hindi po aprobado itong Bicameral Conference Committee report na ito. Medyo marami lang po yung pahina, but I'll try to look for the signature page. Pirmado po ito ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Pinirmahan po nila ito, inaprubahan kahit ito po ay punong-puno ng blanco. 28 items po ang blanco. Kaya hindi tama na igagawa kayo ng balita. Alam naman natin kargado yan Bakit mo sasabihin na he started the rumor? Iba yung rumor, iba yung factual. Paano naging rumor? May kaso nga sa Korte Suprema. So mali po yung balitang yan, hindi po dapat nating kondinahin. At in fact, kailangan nating itama ito for the sake of fairness at yun nga nailathala na Nailathala na at masama masagwa yung pagsasalarawan. At
Yan eh, ayan ho eh, pirmado eh. Ito yung blankong bicameral conference committee report. Kaya po natin ito laging pag-uusapan, sapagkat hindi ho kami papayag mga petitioner, natatawagin ninyo si Congressman Sid Ungab na marites lamang. At pagbibintangan na siya ang nagsimula o nagpakalat ng rumor o chismis. Ito po, paanong naging chismis? Pirmado, aprobado, ratipikado. Ito mga blankong bicameral conference committee report. Tingnan po ninyo maigi. Ayan yung mga pumirma eh. Ang sinasabi, ang drama ngayon ng mababang kapulungan, they're all for transparency and accountability. Ito, transparent tayo. And we are making you account. Kanya tayo nagtungo sa Korte Suprema. Sapagkat kinikilala natin yung supremacy ng ating saligang batas over the action, whether individually or collectively of an institution or a group of officials na labag po sa ating saligang batas. At yung sinasabi hong rumor, wala pong rumor. Pakita ko lang din po sa inyo na wala nga pong enrolled bill eh. Wala pong enrolled bill, malinaw po iyon. Wala pong enrolled bill. Nung kami po ay humingi, at salamat kay Congressman Sid Ungab, nung kami po ay nakakuha dahil siya po ay nag-request nung certified true copy ng enrolled bill, ito po yun eh. Isinubinti na rin po namin ito sa Korte Suprema. Certified po ito. Ano pong linalaman? Wala pong pirma. Walang pirma ng Senate President, walang pirma ng House Speaker, walang pirma ng Senate Secretary, wala rin pirma ng Secretary General ng House of Representatives. At yan po ay sertipikado. No? Dated ano po ito? February 13, 2025. So hindi po chismis ito. Hindi po kami lumalakad ng chismis. At ito po ay ginagawa natin para protektahan ang interes ng sambayan ng Pilipino, hindi po para magpalaganap ng chismis. Kinorek po ng konti, para lang po hindi sigla mapuna ng Philippine Star. Subalit mali pa rin yung pagkakasulat, talagang malisyoso. Ito po ang naging tugon ni Congressman Sid Ungab. And I quote, "Precision in language and reporting is critical, especially when public funds are involved." Yan po yung naging tugon. Short but sweet and direct to the point. Yun po yung naging tugon ni Congressman Sid Ungab sa kanyang naging sulat dyan sa editorial board or editor ng Philippine Star. Precision, I quote again, this is the statement of Congressman Sid Ungab. "Precision in language and reporting is critical, especially when public funds are involved." Paano sila magkakamali? Talagang dito makikita mo, may pinagtatakpan at alam naman natin na sisirain ang magandang pangalan, integridad at kredibilidad ni Congressman Sid Ungab. Kaya po natin ito ay tinatama dito sa ating pahina. Ang trabaho po kasi ng BICAM tapos na. Pagkatapos nila itong aprubahan, pagkatapos sila itong pirmahan, blanco nga ho 28 items blanco. Ano? Kaya uulitin ko, sino ang nagpuno o naglagay ng mga halaga doon sa 28 items na blanco? Kanino yung makating kamay o sino-sino yung may makakating kamay na nagpuno ng mga blanco? Illegal po kasi iyon. Tapos na yung proseso. Wala pong pinagkaiba yung aming kaso kung makikita ninyo doon sa kasong ibinasura ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Nag-request ang Korte Suprema, nag-inquire, nag-urirat doon sa proseso. Ganon din po dito. Pag natuloy ito, gaganon din ito. Pagtatanong din ito sa proseso. Paano ba ang proseso ng pagpasa ng budget? Pagka natapos na ang Bicameral Conference Committee report, ito'y ipinirmahan, ito'y ratipikado, ito'y aprobado, maaari pa ba itong galawin? Ang sagot, wala na. Printing na lang yan eh. Di ba? Printing na lang yan. Ang problema,
merong makating kamay na pumuno sa mga blanco. Yun po yung ating pinaglalabanan ngayon sa Korte Suprema. Pinapigil po yung oral argument. Umabot na po sa oral arguments na dapat, ibig sabihin na establish na po lahat na may jurisdiction ng Korte Suprema, yung lis mota, yung pinaka-kontrobersiya, susceptible of judicial recognition, review, at adjudication, malinaw na po yan, yung standing ng party, nandyan na po yan, at malinaw din po, gamitin din po natin yung in-invoke na constitutional provision ng Supreme Court sa kaso na inihain po ni Vice President Inday Sara Duterte at ng mga abogado sa pamumuno ni Attorney Israelito Bobetorion at Martin Delgra. Yung Article 8, Section 1, Paragraph 2 ng ating saligang batas. Article 8, Section 1, Paragraph 2, yung expanded jurisdiction ng ating korte. Ano po yung expanded jurisdiction? To determine whether or not there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. Pwede na po yan, hindi na po pwedeng sabihin beyond the jurisdiction of the court. Basta't merong seemingly aksyon na in excess of jurisdiction or grave abuse of discretion ng kahit na sinong antas ng gobyerno, maaari pong itong silipin ng Korte Suprema, maaari po itong aksyonan ng Korte Suprema. So meron po tayong actual case. Meron po tayong actual controversy sapagkat na-establish na po natin yan at pera po natin mga Pilipino ang nakasalalay dyan. And I think and I believe we were able to show yung prima facie grave abuse of discretion in the assailed act of Congress, of the Senate, and even of the Office of the President na pinirmahan yung maanumalyang 2025 national budget na nagkakalagang 6.325 trillion for 2025. Next year, higit po mas malaki. So, hanggat meron pong actual case, meron pong actual controversy na justiciably recognizable at actionable, sana ho ay aksyonan na rin ito ng Korte Suprema. At hindi ito maging moot in academic kapag naipasa na po yung 2026 national budget, baka naman maging ground ng dismissal, moot in academic na. At nawala na yung actual case, nawala na yung actual controversy kasi naipasa na yung budget sa susunod na taon. Sana po hindi ganoon. Ang marami nga tayo nakakausap na kapwa natin abogado, wag sanang mauwi yung tinatawag na Mona Lisa na nahiga doon, nahimlay doon at doon na rin namatay. Wag din sanang upuan. Maganda yung naging desisyon sa kaso ni Vice President Inday Sara Duterte. Yung pagpuna doon sa inaction ng Secretary General at ng House of Representatives is equivalent to a positive act. Ano yung positive act na yon? Yung kanilang pag-upo, pag-dribble, paglagay sa freezer or freeze the ball nung naunang 3 impeachment complaints. Sana, ganun din ang maging pananaw ng Korte Suprema. Hindi pwedeng hindi nila aksyonan yun dahil pag hindi mo inaksyonan, yung hindi mo pag-aksyon, aksyon po yun para lang maintindihan din ninyo. At sana alalahanin po ng ating mga kagalang-galang na hukom yung binanggit din po nila. Yung Article 11 Section 1. Public office is a public trust. Public officers and employees. But may empleyado po rito dahil for a while, di ba? Inilalaglag ng mga mambabatas yung mga empleyado ng Senado at empleyado ng Kongreso na bahagi umano ng TWG nila, yung Technical Working Group. So yung public office is a public trust. Article 11, Section 1. Public officers and employees. Yun po yung mga miyembro ng Technical Working Group must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, and loyalty and efficiency. Act with patriotism and justice and lead
modest lives. So yun po, para hindi tayo maging banana republic, if I may borrow the term recently used by the Senate President na kinikilala niya yung pagbasura diyan sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ganun din po sana dito sa ating nakabinbin na illegal, immoral, invalid, unconstitutional, unconscionable 2025 national budget. Aksyonan po din sana ng Korte Suprema using the same invocation that they've used dito sa kaso ni Vice President Inday Sara Duterte, yung Article 8, Section 1, Paragraph 2, yung expanded certiorari jurisdiction ng Supreme Court, yung Article 11, Section 1, Public Office, Public Trust Doctrine, na nandyan din po at in-invoke din po ng Korte Suprema yan. At akmang-akma po Kaya pwedeng gamitin yung mga linay down po dito ni Senior Associate Justice Marvic Leonen that there is a right way to do the right thing at the right time. Dagdag ko po yung right motivation or right reason. Maling-mali po minanggel yung 2025 national budget. So yan po, sana ay nakadagdag ako sa inyo ng kaalaman at nakadagdag sana ng impormasyon para makabuo po kayo ng inyong malaya, sariling opinyon at inyong paninindigan. Hindi kinakailangan sang-ayon kayo o tugma sa aking pananaw at opinyon na atin pong diniskurso ngayong hapon, araw po ng Miyerkules, July 30, 2025, sahod sa araw po ng sahod sa marami, yung iba po siguro ay bukas pa. So kay Leia Funclara, mabuhay din po kayo. At kay Elizabeth Bagsikan, kay Melvs Canlas Cabiles, kay Galaxy watching from Singapore, kay Lore V. Pinoy ako, ano siya? Welcome troll. Welcome po ang troll dito. Huwag nyo nang pinagpapansin yan. Huwag na ho natin pinagpapansin yan. At hayaan nyo silang kumita ng pera kahit marumi yung pamamaraan ho nila. Problema na ho nila yun. Si Stella Camacho, hello. So muli po, sana ay mag-like, share, and subscribe po kayo sa ating YouTube channel at yung atin naman po mga kasama sa TikTok, patuloy po kayong sumubaybay. Si Swandi from Bayawan City, Negros Oriental, kay Amon Su from Mindanao, kay Diray watching from Omar Sulu, maraming salamat sa iyo. Kay Clarice Jen watching from Iloilo City, kay Meryl Gomez watching from Pampanga, Kabalen, mabuhay ka. Kay Aris/Chel, shout out from Taiwan. Amonsu, mabuhay din kayo at God bless. Si JC Lacson from EDSA, kay Ian Mark from Bukidnon, Santa Cruz, Davao del Sur, kay Nikki Lu, kay Sam, hello Sam, ano yun? From Taguig City, si George. Hi, George. I hope you're not the technical glitch, George, that we all know. So, kay Elizabeth from Japan, mabilis yung nawala Kay, ang dami nanonood from, teka, basahin natin yun para naman from Alaycom. Attorney, shout out watching from Macau. Mabuhay kayong mga taga Macau. Kay Marites Moreno Alano from Hong Kong. Kay Rosie Balotaulo from Kuwait, kay Elizabeth Channel. Mabuhay, may isang attorney Vic Rodriguez watching from Yokohama, Japan. Mabuhay po kayo. Kay Mariam Omar, magandang tanghali Sir Vic from Pagadian. Kay Mary Ann Fernandez Siao watching from Digos City. Kay John Kenneth Ferrer Castañeda, ang yumayaman sa Pinas ay ang mga politikong matatalino sa pagnanakaw. Masaklap, malungkot at nakakagalit talaga. Kay Richelle Pasamonte, mabuhay po kayo. Kay Margaline Agatha Chanel watching from Mindanao, Zamboanga. At kay Soliman Amarado, marami pong salamat, mabuhay po kayo. So sana po ay mag-like, share, and subscribe po kayo. Marami pong salamat sa napakarami po nating live viewers ngayong tanghali. Marami pong salamat. Yung lunch break po ng karamihan is already over and I will respect your time for work.
balik na po tayo sa trabaho lahat. Maraming salamat sa inyong pagpapahintulot. Nasamahan ko po kayo sa isa na namang oras na pagbibigay ng impormasyon. Ang ating layunin ay may ataas ang antas ng pampublikong diskurso sa mga mahalagang usaping panlipunan nang sa ganoon ay mabigyan kayo ng sanay malalimang perspektibo, more incisive discussion para makabuo kayo ng inyong sarili at malayang opinyon at pananaw na makakatulong upang tumaas po yung antas ng ating kaalaman at hindi na po tayo mabubudol at magpapabudol muli. Muli iiwan ko po ito. Sana public office is a public trust pagdating po sa ating 2025 GAA. Public officers and employees, kasali po dyan yung mga empleyadong nauna ng linalaglag ng mga mambabatas ng technical working group, must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. Maraming salamat sa isa na naman pong pananghalian kasama kayo. Ako po muli ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, ang patuloy ninyong magiging boses matatainga at tinig sa labas man tayo ng Senado. Maraming salamat, mabuhay po kayo, mag-iingat kayo. Attorney Vic Rodriguez po muli, Pilipino, abogado, may isog. Maraming po salamat.